Yung tanan mga kawaray, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre doon din po sa ating mga OFW, ingat po kayo dyan kung saan man po kayo naroon at mabuhay po kayo. Muli, welcome to my channel Make a PH Vlog. Ngayong hapon po ay meron po akong hinandang mga video pa na nakatakot para sa inyo at sana po ay mag-enjoy kayo. At syempre gaya po ng dati, credit po ito kay Andy the Explorer. Okay, panoorin na po natin. Ang grupo naman ng ghost hunter na ito, matapos makatanggap ng message mula sa kanilang taga-subaybay ang hinggil sa kumakalat na litrato, na kung saan ay may nakuha ng picture ng isang nilalang o multo sa loob ng isang kuweba. Matapos din matanggap ng grupo na ito ang eksaktong lugar ng kuwebang ito mula sa sender, ay agad nila itong pinuntahan upang magsagawa ng sarili nilang investigasyon hinggil sa pangyayaring ito. Mga bata pa itong mga ghost hunter na to. Panuorin ninyo ang susunod na mangyayari. Bagay, mukhang mga sanay na to eh. Mga sanay na to kasi pumasok ka sa mga ganyang kuweba na hindi ka sigurado kung anong meron dyan eh. Makatakot yan dahil nasa loob yan eh. Isa lang lalabasan nyo dyan. Hindi nyo kabisado yan eh kung saan yung pasikot-sikot na kung sakasakaling magkaroon ng medyo hindi inaasahan na sakuna. Hindi nyo alam kung saan kayo tatakbo. Isa lang dadaanan nyo yung pabalik kung saan kayo pumasok. Kaya medyo delikado po yan. Mga sanay na to. Makikita sa video ang pagsilip ng isang nilalang mula sa butas sa bato na nasa likuran ng mga ghost hunter na ito. Dito ay wala silang kaalam-alam na may nakuhanan na pala ang kanilang may sumilip mga guys oh. Ito. Hindi natin alam kung ano yan. Pero malamang siguro kung hindi yan hayop, isang klase ng elemento. Wala silang kaalam-alam may sumilip na. Oy, mga kuya, konting lingon-lingon lang sa likod. At hindi nyo alam, may nakasilip na sa inyo. ng isang kababalaghan. Ang nasabing butas mula sa loob ng kuwebang ito ay siya ding nasa larawan na ipinadala ng sender sa kanila na kung saan ay may nakuha ng multo o nilalang ang sender na ito.
Habang nag-iintay ang isang lalaki na ito, maya-maya pa ay bigla na lamang may nakuhanan ng kamera ng isang muka na sumilip sa tabing butas. Mga ilang sandali pa, ay bigla namang may nakakakilabot na boses ng isang babae ang kanyang narinig mula sa butas na ito. Dahil sa kanyang takot ay agad siyang lumabas ng nasabing kuweba upang pumunta sa sasakyan. Subalit bingit sa kanyang kaalaman, ay hindi lang pala siya ang nakaranas ng kababalaghan ng sandaling yun.いや、結構ね、やっぱなんていうのかな、サムゲ、まあ、動物っていうのがあって、そこがすごいよね。Hindi natin maintindihan yung sinasabi na yung pinag-uusapan nila. Mabuti lang may ano, may subtitle na yan, no? Basahin na lang, basahin nyo na lang yung subtitle. Parang kulang sila ng isa. Baka mayroon na iwan doon sa loob ng kuweba. Habang ang isa nilang kasamahan ay Oo nasa nga, loob meron ng nga naiwan kuweba, sa silang loob. dalawa naman ay nanatili sa loob ng kotse. Meron nga naiwan sa loob. Dalawa sila nasa labas sa may ano ng kotse. Mga ilang sandali pa ng kanilang paghihintay sa loob ng Pag nandun sa sasakyan, loob ng kuweba, ay bigla silang nagpaiwan, nakarinig mag-isa ng lang mga siya eh. katok mula sa bintana ng kanilang kotse. Manawahi kuya, Dahil dahil dito ay nagpabilin man lumabas ito sila sa upang kubangkuhan. tingnan kung sino o ano ang Ang kumatok, subalit kuweba. wala silang nakita dito. Tunnel. Makikita rin sa video na bago pa man sila makarinig ng mga katok sa salamin ng kotse, ay may mapapansin na isang mukha ng isang nilalang ang sumisilip mula sa kanang pintuan na salamin ng nasabing kotse. Maya-maya pa nga, ay bigla namang nawala ang nasabing nilalang at may kumatok sa salamin sa likuran ng kotse. Kayo ano ang masasabi nyo sa nakita nilang mukha sa loob ng kuweba at ang nilalang na kumatok sa kotse? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video na ito na nag-trending sa internet na unang in-upload sa TikTok, na kung saan ay makikita ang isang babae sa kalsada na umiiyak habang naglalakad. Makikita sa video ang patuloy na paglalakad ng babae na nasa opposite na kalsada ng bahay ng uploader na ito. Makikita rin na may hawak ito sa kamay habang patuloy ang pag-iyak. Parang nagtatangis itong babae oh. Kilabot yung iyak niya oh. Maya-maya pa ay tumawid na ito ng kalsada papunta sa bahay ng taong nagpa-video na ito. Oh, grabe. Grabe panagoy itong mga babae ni ate oh. Ng tumatagos sa sa kalamnan ng mga panagoy eh. Ayan grabe iyak ni ate ba.
Matapos i-upload ang video na ito, ay agad itong nag-viral na may milyong-milyong views na sa kasalukuyan. Hinihinala rin ng mga viewers na ito ay si La Llorona. Si La Llorona ay isang Mexican vengeful ghost at isang popular na multo sa Latin America. Ayon sa alamat ni La Llorona, si La Llorona, na may tunay na pangalan na Maria, ay sinasabing ang kanyang mga anak ay kanyang nilunod matapos nitong mapag-alaman ang ginagawang kaya naman pagkakasip. pala. Grabe naman pala ginawa ni ate sa mga anak niya. Lahat nilunod niya. Tapos, anong ginawa niya? Siguro ano to? Stress. Ano naman yung stress, hindi naman pwedeng gawin niya ng ganun-ganun lang na walang ano, walang dahilan eh. Basta-basta na lang niyang lunurin yung mga bata. Kanyang asawa sa kanya. Oh. Dahil sa kanyang lungkot, bighati at pagsisisi Iwan sa pala kanyang ng nagawa, asawa, ay kaya kanya din mga nilunod stress ang to. sarili sa tubig. Sinasabing ang kaluluwa o multo ni La Llorona ay hindi matahimik dahil sa masalimuot na nangyari Para sa sa kanyang pasalampatay. kabalayan. Magpahanggang sa ngayon ay kanya pa rin hinahanap ang mga labi ng kanyang anak, at ang kanyang pag-iyak Grabe ay ginawa ni sinasabing ate. simbolo ng kanyang pigil at kalungkutan at pagsisisi. Wala yun. Makikita din sa video na wala itong patid sa paglakad habang umiiyak, dahilan upang may hambing at sabihin ng marami na ito nga si La Llorona. Sinasabi din na maaaring ang hawak nitong bagay sa kanyang kamay habang umiiyak ay simbolo ng kanyang anak na magpahanggang sa ngayon ay kanya pa rin itong hinahanap. Marami ang nagsasabi na magpahanggang sa ngayon kahit na modern na ang ating panahon, ay marami pa rin ang naniniwala at tumatangkilik sa alamat o mythology. Matapos mag-viral ang nasabing video ay agad itong inulan ng sari-saring komento, may naniniwala at mayroon ding hindi. Kayo, ano ang masasabi niyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang Grabe talaga, inyong iyak opinion niya. sa comment section sa iba. Ang video na ito na nag-viral sa internet, na kung saan, ang lalaking ito na naka-assign at nakastay sa isang excavation site na kanyang pinagtatrabahuhan, ay bigla na lamang nakakaranas ng nakakatakot at nakakakilabot na pangyayari tuwing hating gabi. Ayon sa lalaking ito, madalas siyang makarinig ng mga nakakakilabot na boses na nagmumula sa labas ng kanyang tinutulugan, subalit hindi naman niya makita ang pinagmumula ng nasabing nakakatakot na ingay. Panoorin ninyong mabuti ang susunod na mangyayari. Oh. Yung pusa. Pusa. Ay, grabe, hindi pusa. Hindi pulis ng pusa. Oh. Boses ng tao. Dahil sa kanyang narinig na nakakatakot na ingay, ay agad itong lumabas mula sa sasakyan na kanyang tinutulugan upang hanapin ang nakakakilabot na ingay, subalit wala itong nakita sa paligid. Nang sumunod na araw, isang hating gabi, ay muli itong makakarinig ng ingay na nagmumula sa labas. Panoorin ninyong mabuti. Uy! Ano yun? Grabe na yung balahibo ko sa boses na yun ah. Katakot yun. Kaya habang ano, isipin nyo na lang malamang nasa bundok yan eh. Doon ka magtatrabaho nung mag-excavate ka, bubungkal ka ng lupa. Ewan ko, baka kalsada yung ginagawa na yan eh. Tapos gabi, madilim, ang ilaw mo lang eh, yung ilaw ng sasakyan mo eh. So, nakakatakot yun. Wala kang iba makikita kundi yung dilim sa paligid eh. Tapos makakarinig ka ng ganun, nag-iisa ka nag-iisa ka lang. Ang teteng.
Baka bumalik ko sa kanya aalis ako dyan. Grabe yung boses na yun, nakakalabot eh. Creepy ng boses. Makikita sa video ang pagpalo ng lalaki sa nasabing sasakyan upang mawala ang ingay. Sinubukan niya muli hanapin ang pinagmumulan ng nakakatakot na ingay, subalit wala itong nakita. Ayon sa ilang viewers, maaaring ang nasabi ng lalaki ay isang aswang. May nagsasabi din na isa itong jeep. May nagsasabi din na isa itong skinwalker. Kayo ano sa palagay niyo ang nilalang na yun? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang Guys, ang inyo pong sunod na mapanood na video ay credit po kay Pipoy Tandok. Subscribe niyo po channel niya. As ang ulan noon nang makunan ang babaeng ito ng CCTV. Naging nawala. kontrobersyal ang kuha na ito tapos di umano maglaho ng parang pula. Ang babaeng tila naliligaw Nawala sa na, oh. daanan. May mga usap-usapan. Baka naman na yan, Baka dyan may ang babae nakatabi. nito ay nahulog di umano sa isang manhole kung saan malapit Pwede. sa daanan ng sasakyan na makikita sa video. Pero may ilan naman na hindi kumbinsido rito. Nasabi nila, ito raw ay posibleng ligaw na kaluluwa. Wala, nawala si ate. Biglang nawala. Hindi posible na na mahulog sa manhole kasi kung nahulog sa manhole kahit pa paano may sigaw kang maririnig eh. Sabagay baka nakamute yung yung CCTV camera dyan kaya wala ka rin may maririnig kahit nga yung tunog ng sasakyan wala akong marinig kaya posible rin siguro nahulog sa sa manhole hindi niya napansin o kaya naman totoo yung sinasabi na yung na lang kaluluwa kaya biglang naglaho pwedeng ganun bahala na po kayo ayan biglang nawawala yan nawala talaga. may mga ulat mula sa mga tao sa lugar, mga bulong tungkol sa kakaibang tunog at ingay na umano'y naririnig mula sa loob ng isang ospital, kahit matagal na itong abandonado at wala nang sinumang pumapasok. Ayon sa ilan, may mga nakakita pa raw ng isang maputlang anino, isang babaeng tila nakasuot ng mahabang puting damit, gumagala sa madidilim na pasilyo tuwing gabi. Isang gabi, isang lalaki ang naglakas loob na pasukin ang ospital na iyon. Sa labas pa lamang, kapansin-pansin na ang kalulus-lunos na itsura ng lugar, napapalibutan ng matataas na damo. Creepy ng lugar, Hindi nang nilalamon ng pagkasira. Habang Madamo na naglalakad siya, napadaan siya sa isang maliit na Halatang kuya sa loob ng abandonado ospital, na talaga. bago tuluyang tumungo sa mas madilim na bahagi ng gusali. Habang lumalalim ang gabi, Lalo na sa loob, ang creepy sa loob. ng mga pasyente. Doon, may napansin siyang isang lumang larawan Kalat ng isang mga doktor na gamit, nakatago sa loob ng isang cabinet. Sa gitna ng katahimikan, tinanong niya kung naroon pa ba ang doktor. Ngunit sa sandaling yun, tila may nagbago sa paligid. Ang hangin ay biglang lumamig, at ang katahimikan ay naging mas mabigat, isang pakiramdam na tumatagos hanggang buto. Kenapa ini bocah? Iya foto sabar conge. Fotonya di mana? Fotonya di mana? Kumpat. Ano yan? Bumukas yung ilaw. Assalamualaikum. Guys, nakakatakot talagang pumasok ng kahit pa sabihin natin na may kasama ka.
Nakakatakot talaga pasukin ng abandonadong ospital kasi sabihin natin, tahimik talaga yan dahil abandonado nga eh. Pero yung sabihin mo, yung word pa lang ng ospital eh, siyempre, di maiiwasan na isipin mo dyan na may mga pumanaw yan ng mga pasyente dyan eh. Siyempre, yung presensya ng nung siguro yung mga memories nung pumanaw dahil siyempre may iwan yun dyan eh. Ewan ko lang pero sa akin opinion ko lang naman to eh. Yung talaga, yung huling natatandaan nung pasyente nung bago siya pumanaw. Siyempre kung dyan siya sa ospital, talagang may iwan yan dyan. Lalo na doon sa may sa may morgue. Katakot pag parating morgue dahil doon iniimbak yung mga patay eh. May marinig ka pa niyang umiiyak na bata. Sanggol. Creepy talaga ng loob oh. Udah nyampe sini aja. Mbak Mbeng, gila. Iya itu tampil, tenang aja. Mau diapain? Dicium. Iya, mau diambil apa dicium? Itu kalian lihat, aduh, Hindi natin maintindihan yung sinasabi. Asan lang tayo sa subtitle. fotonya hilang, guys. Fotonya hilang, kalian lihat itu. Gak ada loh, gak ada fotonya loh, guys. Bukas sara yung pintuan ng cabinet. Ingat nih, no. Ini apa sih? Madala yung picture na yan. Pinakialaman mo pa, kuya. Mbak Bem, maaf ya Mbak. Ini udah tak mau keluar ya Mbak ya. Ini nggak boleh Cok. Nggak boleh dibawa ini. Tatakot na si kuya. Mbak, ya Mbak. Iya, gue balikin. Iwanan mo na kasi yung picture na yan. Anong gagawin mo dyan? Iya. Ya udah. Yan, balik mo yan dyan. Nggak jadi. Cuman buka pintunya dong. Mbak. Mbak Tembem. Bukain dong. Ini pintunya loh.
Grabe, oh. Oh, sumara. Sumara yung pinto ng cabinet. Takbo. Bigla na lamang sumara ng malakas ang isang pinto. Oo, pinto, Sa ah. gulat, Tapos, binuksan niya ito at muling tiningnan ng cabinet, naroon pa rin ang larawan. Muli siyang nagsalita, tinatawag ang doktor, ngunit sa isang iglap, kusang nagsara wag ang mo pinto pa ng eh. Ayan, cabinet sumara sa tuloy yung mismong ano, harapan niya. yung pinto Nang ng ano. muling itong buksan, wala na ang larawan. Parang naglaho Ano ito ba yan? ng walang Cabinet. wakas. Ngunit nang subukan niyang buksan muli, bigla na lang itong bumalik sa loob na para bang walang nangyari. Dahil sa takot, kinuha niya ang larawan at nagmadaling lumabas. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, ang mga pinto ay kusang nagsara isa-isa, na tila ayaw siyang palabasin. Sa huling sandali, napilitan siyang ibalik ang larawan sa dati nitong Eh, wag mo na kinalalagyan. kasing dalhin yung ano, picture. Muling sumara ang Kung cabinet. ayaw malis dyan ng Hindi siya picture eh. nagsasaya pa ng oras. Agad siyang tumakbo palabas ng ospital sa gitna ng gabi, dala ang takot na hindi niya maipaliwanag. Ngayon, ano sa tingin mo? May isang doktor pa bang bumabalik sa lugar na yun? Isang kaluluwang hindi makalis? O isang presensyang hindi kailanman umalis? O baka naman, may ibang bagay na nananatili sa loob ng ospital, naghihintay, Pwede. na pumasid sa sinumang magtatangkang pumasok. Okay. Natapos na naman po yung pinapanood nating ano, video na nakakatakot. Si Kuya, nakakatakot. Maraming salamat po doon sa mga nanood. At pa sa doon din sa manonood pa lang, maraming salamat po sa inyo. At sana po bago matapos yung pinapanood yung video, wag niyo pong kalimutan mag ano, pindot ng ano, yung likes button. At maraming salamat sa mga nag-subscribe. At ganun din sa mga magsasubscribe pa lang. Maraming salamat po sa inyo. Inaanyayahan ko po kayo. Subscribe na po kayo. Madali lang po yan. Isang pindutan lang yan. Okay. Maraming salamat. At kita-kits tayo muli sa mga i-upload ko pang video. Shout out sa inyong lahat. Lahat ng viewers. Yung mga bagong viewers. Lahat na. Maraming salamat po sa inyo at shout out po. Ano pa ba? Okay. Maraming salamat po.